nagpo-push sa akin para umattend ng discipleship at siya din napupush na mag-ministry. Siya din yung bumili ng mga instruments. Yun, siya talaga yung nag-encourage kay nanay at saka sa amin lahat. So yun po, talagang nakaka-challenge po ang buhay ng bawat isa. Though, ito lang po yung 3 na nasabi ko po, pero bukod po dito, napakarami pa naka-line up na na-challenge po ako. So yun po. Okay. Sige po. Next natin is si Sister Rose Ann. Wait lang. Sa akin, una ay si Pastora Win kasi diba, grabe yung impartation ng faith niya sa bawat isa. At talagang mata-challenge ka every testimony na pinapagawa sa kanya and yun na-share niya sa atin. Number 2 si Ate Bot. Kasi kita naman natin, saksi ang lahat. Kasi despite nung kanyang naranasan physically, hindi lang yon physically, emotionally, mentally, diba? Yung background niya. Pero andun na nagsusumikap, nagpapatuloy. Saka yung parang kita mo kahit di siya magsalita. Parang feel mo pa lang sa kaya parang siya inunghina. Pero hindi natin siya makakitahan na wala siya sa church. Parang yung parang kahit pwede naman niya i-ahas sa iba pero kita natin na ano pa rin niya yung nagagampanan pa rin niya yung part niya. Number 3 ay si Kuya Kevin. Kasi pwede bang 4? Pwede naman. Yan, si Kuya Kevin kasi mas na-challenge ako palagi more yung last year, yung pagsama niya sa Israel. Kasi diba, mas pinili niya yung yung hindi mo na siya makagraduate sa pagtugon niya sa pagkatawag sa kanya ng Lord. Pwede bang 4 talaga? Sige. Pang 4 sa Atinalin, syempre. Ayun. Grabe rin yung naano niya talaga sa amin na impart niya sa amin na lalo sa aming mga care leader. Kasi kita niya naman tuwing Sunday, hahaba ng pray namin. Pero grabe talaga. Grabe talagang impartation sa amin nun. Grabing maraming beses kaming iniligtas, pinagtagumpay ng panalangin niya. Amen. Praise God. Sige. Next is si Ate Alaisa. Amen. Ang akin po, ang una po si Ate Bot. Simula po si bata. Lagi na po ang kabuntot ni Ate Bot yan. Parang, nun po, parang po siya nung coloring book na mga verses. Yun, parang, dun po ako unang namulat sa mga word of God through sa art po niya na laging pinapakulayan sa aming mga bata. Next po, si Kuya Kevin. Si Kuya Kevin po, siya po, parang siya din po yung nagdala sa akin sa dance ministry. Siya po yung nagsama sa akin sa workshop kay Ate Chris. Na, nung in-invite niya ako, sabi niya, may workshop daw sa simbahan, tapos hindi pa ako aware kung ano yun. Ang sinuot ko, off-shoulder at parang, ano ba yun? Basta yung pants na paluwag. Tapos pag sabi niya, ba't yun ang suot mo? Sasayaw ka doon. Tapos yun, galit na ako. Tapos para, yun, doon nagsimula, nag-grow yung dance ministry ko. And next po, si ate, syempre, siya na yung kasama ko mula bata. Parang siya palagi yung nag-aano sa akin na, parang siya yung unang nag-conquer ng hiya ko. Kasi nun, parang, mag-memory verse ako ng linggo. Tapos parang, ayoko mag-memory verse kasi nahihiya ako. Tapos, magpapatahi kami doon sa itaas. Habang nasa daan, pinapractice ko. Tapos, ayun.
Yun. Kung ano ako, parang kung ano ako ngayon, parang may part sila doong tatlo. Yun po. Grabe naman pala, Kevin. Dancerist ka pala. Hindi, di ba? Tayo nag-workshop noon. Oo. Sama, tayo yun, di ba? Oo, tayo yun. Hindi ko Nung lang, nag-workshop hindi ko nun lang sa... matandaan yung kay Eliza. Ano ba yan? Wow. Grabe na. Na-influensyahan mo palang sumayaw si Eliza. Sample daw. Wag na. Parang gusto ko marinig yung ate. Parang naiiyak. Si Ate Apple. Nagkukut-kut lang ako. Amen. Sa akin, paano ba i-backtrack? Parang kadaming part. Pero, sige, i-ano natin. Ang ano talaga, kung yung may malaking influence kung bakit ako ay nagpatuloy, tsaka, ayun, yung nasa ganitong kalalagayan. Ang tanda ko, si Tito Max, si Tita Michelle, yun. Parang, noong time na ako ay hindi pa, yung sobrang nahihiya. Kasi dito pa kami nakatira ng malayo. Tapos hindi pa ako close sa mga kabataan. Tapos matagal ako napatigil sa pag-church simula nung umalis si mother. Yun, tapos parang one time na napasama ako sa group ng youth. Actually, marami sila na group sila na nagsabi na mag-church ka na ulit, tapos sumayaw ka, ganyan. So, as a group sila no, na nagsabi. Sina Ate Lalin, sina Pas Ichen, sina Kuya Tenten, sina Ate Kat, yan. Yung group na yon, yun yung kaunahan talaga na sa akin, nag-push ulit na after nung nagsaserve ako nung bata na napatigil. Sila ulit yung nag-encourage sa akin na sumama. At least mag-church nun. Tsaka, yun nga, magsimula ulit sa dance ministry. Tapos yung pangalawa nga, si Ate RB, yung aking first care leader na ayan, kadami niya talaga sa akin dating kahit hindi naman siya laging nagagalit, pero kadami niya laging words of encouragement, tsaka yung parang yung ma-off guard ka para hindi ka na mag-reason out. Yun, kadami niya dating mga yung pero yun, alam ko, naging talaga yun. Every time na binabalikan ko, natutuwa ako kasi yun yung mga nagpaunawa sa akin, nagpamulat ng realidad na ganito. Ganito yung dati lagi siya nagre-rebuke sa akin kahit sa chat lang. Yan, dahil nag-short ako, tsaka nakasando, mga gayon. Saka yung dati gawa ng pagbo-boyfriend nang nag-aaral pa. Yan. Si Ate Arby talaga yung sa akin. Kasi, hindi ko siya masisisi kasi siya mismo, kahit graduate na siya noon, leader na siya, wala naman siyang, parang lagi kong iniisip, wala naman akong maiaano sa kanya kasi nga, gano'n naman yung kanyang paninindigan para sa kanyang sarili. Yon. Tapos din nga, si Paswini, lalo na nung, yun nga, nung after pandemic na, 'di ba, nung before pandemic na ako ay nagwo-work sa Manila, matagal akong nalayo. Tapos after pandemic na nagsisimula ulit ako, yun, lagi na akong sinama ni Paz. Tapos hindi man kasing tagal nung kung paano sinama sina Ate Casey, sina Ate Bot, sina Pastora Ichen, yung mga naunang youth. Yan. Pero napakalaki talaga ng, parang lagi akong napapatanong sa mga kasama ko na paano nagagawa ni Paswini yun. Parang yung sobrang yung sobrang pag-intindi, sobrang dapat okay lang, kahit sobrang below na yung nangyayari. Parang sabi na, napapatanong kami na, paano kaya yung ganong personality mag-gain? Parang sabi namin, sobrang layo pa namin doon. Parang ganon. Yun, sobra akong nati-challenge talaga. Tsaka sobrang laki ng impartation nila sa buhay ko, sa buhay pananampalataya ko ngayon. And lagi ko yung i-cherish habang ako ay nabubuhay. Praise God. Amen. Praise God. Okay. Next naman, si Kuya Brandon.
Nasa duyan. Brandon, magsalita ka. Ayaw Brandon. daw niya Jowash. Ayaw ka magsalita, Brandon. Hindi ba Chappy ba? Chappy? Tapos na tayo mag-bring me Brandon. No. Hindi, Chappy pa din. Chappy, okay na. Chappy pa din. Hindi na, okay na. Nakuha pa. Okay na, clear siguro na. para sa akin yung una, si Pastor Ay, nawawala. Parang Chappy. Rudy. Kailangan chat yata. Ang hina ng signal. Itaw. Okay na? Okay na. Hello, okay na? Okay. Okay na. Siguro sa akin, Hello. para sa akin guys. Yung una sa akin si si Pastor Rudy. Kasi may mga siya yung pinakaunang bago yung mga youth. Siya talaga yung nag-encourage sa akin para magpatuloy sa church na yung mga panahong ayaw na kaming pasimbahin sa bahay, ayaw na kaming pasimbahin sa church. Siya yung talaga sabi niya, Brandon, wag kang magpapatuloy ka mag-church ha. Tapos yun, parang doon yun nag-start na talagang kung paano nagsimula yung journey ko hanggang sa ngayon. Pangalawa ay siguro si Ate Iris. Kasi yung buhay ko na yung sa pagdisiplina ba, simula noong day 1 hanggang ngayon hindi niya talaga ako sinukuan. Kumbaga lahat ng paalaala na dapat na kaya kong ma-absorb kahit nung mga una talaga yung talagang sobrang bibigat, pero alam ko naman sa sarili ko na yun yung magtutuwid sa akin. Kumbaga hindi ko siya ginawang negative thoughts para masakit siya kasi totoo yun yun naman talaga yung talaga yung katotohanan yung magpapalaya sa iyo. Kumbaga hindi ko siya yung mga negative, yung mga pagkatama sa akin, hindi ko siya ginawang negative thoughts para ako ay masaktan or ganyan, kundi tin-treasure ko yun para mas makita ko yung sarili ko na mas lumalago sa pananampalataya, and hindi ako nagsisisi na ginawa ko yun kasi hindi ko siguro mararating yung mga bagay na mayroon ako ngayon. Hindi ko siguro matatamasa, hindi ko rin siguro hindi rin ako na-attend sa online fellowship nito kung yung mga thoughts hindi ko alam niyo yung hindi talaga sa akin palataya kung paanong katulad ng sa inyo si Kevin. Best friend ko yan si Kevin. Kasi joke lang. Si Kevin nga kasi syempre parang hindi ko siya lubos isipin talaga na magiging kung ano yung antas ng pananampalataya na meron siya ngayon, yung antas ng faith, antas ng siya yung president ng youth, tapos nakakasama sa missions ng alam naman natin na siya nag-aaral pa lang at may madami na siyang sakripisyo na bata pa lang siya. Dahil nung mga panahon kasi siya talaga sa totoo lang nung elementary talagang lagi kayo magkaaway. I-open up mo na naman yan. Hindi naman totoo yan. Patotoo na yan. Hindi. Totoo, ko lang kasi talagang lagi kami magkaaway ni Kevin nung elementary. Lagi kayo Parang wala naman, parang walang inarawan yun na hindi kami magkaaway ni Kevin. And hindi ko akalain na yung darating sa point na magkakasama kami sa church na ganito pala yung level ng ni Kevin. Parang dati nag-aaway lang kami, na dati parang nakasot pusa, pero ngayon makikita niyo yung sarili mo na magkasama sa church, magkasamang lumalago, and mas apakalaki ng development ni Kevin kung pagdating sa development ng faith, sa totoo lang.
Tapos ka na, Brandon? Okay. Akala ko Tapos meron ka na. pa idudokto. Grabe. Ano masasabi mo, Kevin, sa inyong friendship? Hindi ko talaga matanda ang nag-aaway kami. Basta tanda ko lang nagsuntukan Wow. kami. Okay. Sige po. Next po is si Ate Kay. Si Kay. Kay. Naririnig po ako. Apo. Ang sa akin po, ang number 1 po ay si Pas Winnie po. Kasi po, kung makikita naman po lagi natin, tuwing nagmi-mission po siya, yung mga testimony po niya, yung mga sinishare po. And kung gaano po siya kalakas, though may sakit po siya, may nararamdaman po siya, pero parang hindi niya po pinapakita na palagi siyang nanghihina. Ang number 2 ko po ay si Ate Chen po at si Kuya Kevin. And yun, hang up ako sa faith na meron sila kasi po, nakakarating po talaga sila sa iba't ibang bansa na parang wala naman po talaga silang ginagastos. And yun, hang up po ako sa faith na meron po sila kasi parang hindi ko alam kung magkakaroon ako ng ganong faith. And yun po, number 3 ko po ay si Ate RB. Dahil po, dun po sa mga napapag-sharean po namin palagi and yun, sa patuloy po niyang pag-encourage sa akin po, lalo na po sa akin sa mga, kapag po may mga activity, and yun po mga napapag-sharean namin tuwing Saturday, kung madalang man mo, pero makikita ko po yung faith na meron siya, and yun po. Amen. Praise God po. Okay po. Next po ay si Ate Janine. Dinig niyo po ba ako? Ba nagpe-pray po din eh. Sige. Later ka na lang, Janine. Later ka na lang, Janine. Oo, sige Kuya Ann. Wait lang. Sige. Okay po. Next po muna ay si Ate Kate. Sino po ba yun? Ako lang. Apo. Wait lang. Amen. Ang una po sa akin ay si Pastora Isay po. Kasi po, nung bata pa lang po ako, kapag po sinasama po ako ni Mama mag-pray, lagi niya pong sinasabi sa akin na, magpatuloy lang daw po ako na sumama po lagi kay Mama. Kasi po noon, hinahawakan ko po yung gitara. Tapos sinasabi niya po sa akin na gusto mo bang mag-aral ng mag-gitara? Gusto mo bang matuto? Sabi ko, opo. Sabi niya, magpalaki ka muna ng kamay mo kasi hindi mo paabot yung gitara lang po, yung hawakan. Tapos, tinatawanan niya po ako. Tapos, sabi ko na lang po ay, sige po. Tapos, nung lumaki-laki na po ako, nagsikap ako na mag-aral. Tapos, nung nakita po ako ng Pastora Isay sa simbahan, naalala niya po na yung sinabi niya po sa akin na magpalaki lang daw po ako ng kamay para maabot ko daw po yung fretboard. Tapos,
nagtawanan po kami dalawa. Kasunod naman po sa akin ay si Ate Yen po. Kasi po, syempre po, nung una pa lang naman po nung bata pa ako, nung wala pa din po si mama nung nasa abroad po. Siya lang naman po yung lagi ko nakakasama sa church. Kaya po, hanggang ngayon po, siya pa rin po yung nangangaral sa akin na na magpatuloy kahit na may struggle po na laging kulang sa oras. Saka po hindi ko po nakakalimutan lahat ng mga tinuturo niya po sa akin. Tapos po, ang pangatlo po ay si Ate Apple. Kasi po kahit paulit-ulit na po, hindi po siya nagsasawang magsabi po sa akin. Tsaka po si Ate Jeanine naman po pagdating po sa ministry. Kasi po, sobra po din yung pagsisikap niya na makapagpatuloy po ako, na makita po ni Lord sa buhay ko na kung gaano ko po dapat ibigay yung best ko, kung gaano po ka-deserve na makatugtog po ako sa unahan. Syempre po, tinuturo niya po palagi sa akin na yun nga po, mahirap naman po talaga sa una. Pero kapag po pinagpatuloy, makikita nga po na nag-grow po yung yung faith kay Lord. Tapos, ang last po ay si Kuya Josh. Kasi po, si Kuya Josh po kasi, kapag po nakita niya po ako sa upuan na mag-isa lang nakaupo, lagi po siyang na, kahit sino naman po na makita niya na nakaupo lang sa isang tabi, kahit po walang kausap, pupuntahan po niya talaga, tapos mag-share na po siya ng Word of God, tsaka po, kung kukwentuhin niya po ba para hindi po malungkot or kaya ma-boring po yung yung katulad ko po, kapag po mag-isa lang po ako, lagi niya po din ako kinakausap. Yun lang po. Wow. Praise God po. Okay, next po ay sino ba hindi ko natatawag? Si Iking. Ayan, si Brother Iking. Ako po? Ako na si Oo. Iking. Sige. Pwede pong paulit kung ano yung tanong kasi bumalik ako. Sige. Parang nakain ka pa. Bumili lang po kami ulam sa labas. Ganda mo yung English mo, Anthony. English Okay, major yan. Yung question natin is, who has had ang question natin who has had the biggest influence on your faith? So, give at least 3 persons and why. Ayun, siguro kauna-unahan dyan si Nanay Isa o si Pastor Isa. Kasi simula bata pa lang ako, nasa sinapupunan pa lang ako ng mga charis. Hindi, simula nga nung bata pa lang ako. Napaka-dramatic. Si nanay na yung parang lagi ako isinasama sa prayer pa lang, sa mga Bible study sa mga bahay-bahay. So parang si Nanay Isa yung tumulong sa akin para magmulat na mas makilala si Lord. Yun. Then pangalawa siguro si Madam, si Ate Idsen, si Pastor Gretchen pala. Kasi si Madam ewan ko kung napagod na si Madam yata kapapaalala sa akin. Pero si Madam siguro yung mako-consider ko as someone na talagang nag-impluwensya sa faith ko. Dahil pag kinakausap niya ako, naibibigay ko lahat kung ano yung mga bagay na i-open up sa kanya, lahat ng mga bagay na hindi ko mai-open up kahit kanino. Parang si Madam lang lagi yung nakakapagpaamin sa akin kung ano yung mga bagay-bagay na hindi ko masabi kahit kanino. And si Madam din lagi yung patuloy na nagpapaalala sa akin
sa kung ano yung bagay na sinimulan ko at ano yung bagay na pinasimulan sa akin ng Lord. Specifically, yun yung yung ministry na meron ako. Last time nga nung umuwi ako, talagang hindi na ako makakain ng husto kasi laging paalala sa akin ng madam na ganito, ganyan. Yung mga bagay-bagay na nakakalimutan ko, siya yung nagpapaalala sa akin. And siguro yung pangatlo, lately si Ate Jeanine. Ayun. Kasi hindi man siguro alam ng iba sa inyo kung ano yung pinagdaanan ni Ate Jeanine before. Pero parang siya yung sa experiences niya and sa kung ano siya ngayon at kung hanggang saan yung inabot ng faith niya ngayon, parang yun yung naging inspiration ko at yun yung naging guide ko para hindi mas bumitaw. Kasi hindi man kami nag-uusap ni Ate Jeanine, hindi man niya ako kinakamusta or what. Pero sa nakikita ko kasi, halimbawa, sa pagtugtog, sa pagmisyon, sa ministry niya, alam ko na marami siya pinagdaanan before pero ngayon ko mas nakikita yung paglago niya. Kaya parang kahit walang words na ma-explain or ma-express sa akin sa Ate Jeanine, through her action, through her faith, through doon sa pagbabago ng Lord sa buhay niya, parang yun yung nag-speak up, yung mismong action niya para mag-influence doon sa faith na meron ako. Though hindi ako ganun, though inamin ko na mahina ako, ngayon, mga panahon ngayon, inamin ko na ako ay nawawala, inamin ko na ako ay hindi dire-diretso yung faith ko. Pero yun yung isang bagay na na parang nag-hold sa akin, yung actions ni Ate Jeanine. So siguro yung tatlong taong yon, though madami naman sila, pero yung tatlong taong yon yung nag-stand out para matulungan ako sa kung ano man yung faith na meron ako ngayon. Amen. Sorry Amen, po, praise mahaba. God. Didagdagan mo pa, Iking. Parang kulang pa. Hindi, okay na po yun. Pag nagkita na lang tayo. Okay, sige. Okay po. Next po is si Kuya Arman. Si Pastor Arman. Amen. Diba? Nakauwi ka na ba, Arman? Opo. Parang nakatulog ka na, Arman. Hindi. Amen. Sa akin naman po, yan, di ko tuloy na. Una po, si Mama. Yan. Dahil si Mama po yung palaging nagre-remind sa akin. Siya po yung laging nagsasabi na magtiwala lang sa Lord, manalangin. Yung lahat ng bagay kahit mahirap, lagi niyang nire-remind ako na magtiwala lang sa Lord. Yun. Tuloy na manalangin sa lahat ng bagay na mahirap, sa lahat ng bagay na pinagdaraanan. Tanging sa Lord lang kumapit. Then, pangalawa po, si Pas Gretchen. Dahil, yun, sobrang na-encourage ako sa buhay ni Pas Gretchen. Dahil, nung una pa lang, nung bago pa lang ako, though nagche-church na naman ako, pero doon nga, nung una yatang sama ko sa youth camp, siya yung talagang laging nag-encourage sa akin. Siya yung laging, basta pag nakikita niya ako, laging nandun niya, napapagaan niya yung loob ko. Yung nandun ba yung peace pag nilalapitan ako ni Pas. And yun nga, dahil din sa lahat ng pinagdaanan ni Pas Gretchen, yung mga testimonies niya, doon din ako nahamon na bagamat mahirap ang buhay, pero yun, patuloy lang at
patuloy na magtiwala lang sa ating Panginoon. Then lastly po si Pas Winnie, katulad din po ni Pas Gretchen, nakita ko po sa kanila kung paano sila sumunod sa ating Panginoon, kung paano nila nilakaran yung plano ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya yun lang po. Arman, Adya daw, sabi ni Hart. isang adya daw. Aja. Naiiyak na ako. Kala ko, hinihintay ko Arman. Napigilan pa po. Adya. Adya. Okay po. Siguro next is si Ate Yvette. Natawag ka na ba, Ate Yvette? Hindi pa po. Okay, Hindi sige. pa po ako natawag. So, ano po, 3 taong naka-influence po sa faith ko. Ay, una, sa buhay po ni Pas Isay. Kasi, unang-una po, kasi, para ko na siyang naging nanay, second mother. Tapos, dami ko natututunan sa kanya. Lumaki po kasi akong walang mother figure. Kaya simula po nung naging close po kami ni Pas Isay, andun po na siya na po ang naging mother of faith ko. Tapos lagi niya po akong gina-guide, in-encourage, ganun, para lumalim yung faith ko, tas mas maging grounded po. Pangalawa po, si Kuya Joe, si Brother Alvin. Kasi, syempre, sa kapitbahay, na kasama palagi magkape. Charot. Andyan na Sama syempre, niyo naman kami. kunwari, may pinagdadaanan ako sa bahay. Mga kapitbahay lang ako. Tapos, di joke lang. Andun po na syempre, si Kuya Alvin po kasi yung nagsilbing mentor ko na rin. Magmula nung maliit ako. Hanggang ngayon maliit pa rin ako, pero ayun, hanggang ngayon po, andun na hindi po siya nagsasawa na na mag-review, gano'n. Kasi makulit ang ulo ko. Makulit po ang person, pero andun na si Kuya Aldrin ay walang sawa na kahit gaano po katigas yung mga ulo naming mga youth sa Isabela, andun na wala po siyang sawa na nagpapa nag nag Tagalog na, andun po na hindi po siya nananawang anong tawag dito? Magpaalala sa amin, ayun. Tapos pangatlo po, sila po ay taga Cavite. Si Ate Kaki, tsaka si Ate Dayan. So, ayun po kasi na, sila po yung parang ginamit ni Lord sa buhay ko nung time na parang I felt lost, gano'n. Nung time po na sila po ay nag-mission po dito ng ilang linggo sa Isabela. Andun po na isa po sila sa naging light and salt sa aming mga kabataan sa Isabela. So, ayun po. Amen. Amen. Praise God. Okay. Next is si
Kamusta dyan, Ate Janine? Okay na ba dyan? Anong lagay ng panahon? Anong lagay ng panahon dyan? Nag-left. Parang hindi pa rin maganda ang panahon. Hindi. Wait lang. Nakasar. Ito na, kuya. Dito naman nakaisa ako. Ito na. Gawa, ano? Ayaw eh. Gawa, katabi ko na. Ang babanggitin ko. Pero ano, sa akin, syempre, ang number one, ang pinakauna. Akala ko ibawal ang mga pass, pero pwede pala ang mga pass. Sa akin din si mother. Gawa, nakita ko naman yung kanyang yung kanyang spiritual journey. Simula nung siya associate pastor, tapos hanggang ngayon. Kung paano niya kami pinupush. Kahit sa edad ko nang ito minsan pa din. Nagiging pasaway, lalo sa time. Gawa siya talaga yung taong ayaw lagi nang nalilate. Doon talaga ako, yun pa yung hindi ko talaga totally na-work out, lalo sa pag-kilos. Yan. Si mami talaga sa lahat ng bagay. Pagdating sa spiritual, tapos yun nga, nabanggit ni Kate, pagdating sa ministry, forever talaga akong thankful at saka grateful sa buhay ni Pastora Isay. Gawa dati, nakukwento ko nga sa mga kabataan, sa mga tinuturuan ko, na ang goal ko lang naman talaga is matututumugtog. Pero hindi ko din akalain na dito ako dadalhin ni Lord na ang magiging ministry ko yung pagtugtog. Si Pastora Isay talaga yung isa sa naging kalakasan ko, tsaka kung bakit ako hanggang ngayon sinisikap ko na maging effective sa ministry na meron ako. Tapos yung katabi ko, hindi, seryoso. Si Ate Lalin, pagdating sa leadership, siya talaga yung kahit inaasar ko to palagi. Oo. Hindi, seryoso si Ate Lalin, pagdating sa leadership, siya talaga yung sinisikap ko din. Yung pagdating sa authority na meron siya, tsaka kung paano siya mag-handle ng mga kabataan. Nakikita ko talaga yun. Although lahat naman ng CL, pero ayun, si Ate Lalin din yung masasabi ko. Lalo pagdating sa Word of God, sobra akong na-encourage na kung paano siya mag-aral talaga. Kasi napakahalaga noon. Lalo na ngayon, pagdating sa gospel, napakahalaga. Tsaka, gusto ko din mag-mention ng pagdating sa mga young gen. Ayan, nagkataon lang na si Mika Jean, pero syempre nga kapatid ko siya, pero sobrang laki ng impact sa akin kung paano siya nagpapatuloy sa ministry, paano siya nagpapagamit, dahil nakikita ko yung kanyang mga sinasakripisyo, nakikita ko yung kanyang paglago. Minsan out of nowhere bigla siyang may mga pahaging sa akin, yung mga ganon. Doon ako doon ako humahanga sa kanya. Yung mga hindi ko akalain minsan yung naabot ng isip niya, tapos hindi ko alam yun. Doon ako tsaka sino pa ba? Yun lang din yung mga siguro hindi ko lang din maano ngayon. Pero madami din yung malaki ang nagiging influence sa akin kung bakit ako nagpapatuloy. Sa Tilali naman. Katabi ko na eh. Sige. Sa Tilali naman.
sa akin naman, kung ang pag-uusapan talaga is yung nagkaroon ng great influence sa akin. Kung bakit ako nagkaroon ng deeper na pananampalataya. First persons talaga na nag-aano sa aking isipan is syempre si Pastor Rudy, si Kuya Jovi, tsaka syempre si Nanay. Kasi sila yung nung nag-i-start pa lang ako sa aking pananampalataya, sila talaga yung naging influence sa akin na malaki. Nung, syempre, bata pa nga lang nandito na ako, pero nung nagkakaroon na ako ng sarili kong yung faith journey, sila yung mga nakasama ko, especially silang tatlo, si Pastor, syempre, tsaka si Kuya Jovi, kasi si Kuya Jovi yung talagang isa din sa, kung sa present, lagi ko nga siyang kino-compare kay, parang lagi ko nga sinasabi na si Kuya Jovi, kung maano ng mga kabataan ngayon is, lalo na nung hindi pa nagwo-work si Brandon, para siyang si Brandon. Kasi lahat talaga ng mga kabataan, very, yung nire-reach out niya, ina-approach niya. And wala siyang, yung parang wala siyang special treat. Basta lahat ng mga kabataan is very special sa kanya. And alam ko na lahat ng mga yung mga kasabayan ko is nakaka-experience na pupuntahan pa tayo sa bahay. Yung alam niya kung hindi man siya ganun lagi nagsasalita, pero alam niya, parang lagi siyang nandyan every time na kailangan mo siya, every time na kailangan mo ng presence ng mga kapwa kabataan, even before. And especially si Nanay, syempre, alam ko yung kita ko kung paano siya nagsisikap, kita ko kung paano siya talaga lumalaban sa kanyang pananampalataya up until today. And bagamat minsan ako na yung nanenermon sa kanya ngayon, pero napakahabang panahon na yung kung paano siya nakikipaglaban sa kanyang pananampalataya, yun talaga yung isa sa mga bagay na nag-i-inspire sa akin. And nagkikip sa akin para magpatuloy sa pananampalataya. And medyo madami kasi siya, kasi hindi talaga siya maiaana sa into 3 persons eh. Kasi sobrang yung parang sa haba ng ating faith journey, talagang ang dami nating may encounter ng mga tao na mag-i-influence sa atin. Kahit short period of time lang natin silang nakilala, pero pag yung parang hindi mo na malilimutan yung ano nila, yung impact nila sa buhay mo. And ngayon yung kung sino yung ginagamit ng Lord para masustain naman yung aking faith is syempre si Pastor Winnie, si Ate Ichen, si Pas Ichen, at saka si Nanay. Sila talaga yung parang mga core, yung mga haligi ng nung aking, yung mga sinasandalan ko sa aking pananampalataya. Hindi lang sila dahil sa sarili nilang, hindi lang, yes, yung kanilang mismong faith journey is very inspiring, pero yung impact nila sa akin, yung kung paano sila mag-encourage, kung paano sila mag-review, kung paano sila manalangin para sa akin, yun yung isa sa parang nagsusustain sa aking pananampalataya. And meron din akong gustong banggitin na 3 group of people na very grabe yung impact sa akin, na every time na naalala ko sila yung parang lagi ako nagpapasalamat sa Lord na nakilala ko siya. Yung sa verse na lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon every time na naalala ko sila is una yung aking mga kapwa care leader. Kasi hindi man kami gano'n nag-share about sa aming mga sariling burden, pero very amazed ako sa kung paano ng bawat isa, yung katabi ko, yung mga leaders natin, mga youth, mga care leader nyo, hindi man namin vocally parang sinashare lahat ng aming mga struggles, pero lagi ako na-amaze ko sa kung paano sila nag-mature, kasi marami sa kanila nakita ko from bata, tas hanggang sa naging care leader ko na, hanggang sa yung iba nakapag-asawa na. So talagang na-amaze din ako sa isa din sila, yung mga testimonies nila is very malaki din yung impact sa akin. Ganun din yung aking mga career members.
lagi ko, very open ako dito na kahit sila mas mga bata sa akin, kahit sila alam ko na marami pang kailangan na i-process ang Lord. Pero dun sa mga members ko, may nakikita kasi ako sa kanila lagi na yung meron lagi akong faith na merong planong maganda ang Lord sa kanila. And yung mga pinagdadaanan nila, yung kung paano nila ma-overcome yun, yan, sina Rose, sina Sandra, sina Glenda, even sina Kathleen, yung mga, kahit yung mga bata pa lang, yung lagi akong may faith na sila gagamitin ng Lord for greater things. And yung even sa mga simpleng pinagdadaanan nila at kung paano nila na-overcome. Yung nga, lagi kong sinasabi na they are my spiritual teachers too. And lastly is yung lahat ng mga na-encounter nakakasama ko ng mga mission people. Lagi ko nga sinasabi na ang dami-daming inilalagay ng Lord na bagong tao sa amin na na-encounter namin, nakikilala namin. Pero sobra akong nagpapasalamat dahil nakikilala ko sila. Kasi sila yung nagsusustain, yung nagpupush lalo sa amin para kami ay magpatuloy. Dahil naniniwala na dun namin nakikita na ganun talaga kagagrabe kumilos ang Lord, hindi lang sa atin, kundi sa mga tao na iba-iba yung sitwasyon na makikita natin, pero grabe yung doon ka mas lang na-amaze doon sa mga mission people, especially mga missionary. Yun. Madami and yun. Wala ako naalala sa Dexter. Lagi siyang makasunod. Yun. Kaya ako na dati sa alas 6. Hindi na ako Amen, makapasok praise ngayon. Ayun. Okay. Amen. Praise God po. Okay, next po ay si Sister Mika. Sino pong Mika? Ako po. Oo. Iba bang Mika? Yung Bini. Sino ba ang Bini? Bini Mika. Sige po. Sa akin po, yun po, number 1 po ay si mother po, si mami. Dahil, ayun, simula pa nga po bata, talagang siya na yung nag-guide sa aming magkakapatid sa pananampalataya. Yung habang unti-unti kang lumalaki, siya yung unti-unti nagpapaunawa sa'yo ng katotohanan. Tsaka hindi yung basta ka lang niya, hindi ka naman pino-force Yung pinapaunawa niya sa'yo kung bakit ba natin ginagawa yung mga ganung bagay. Kaya, thankful din talaga ako na hindi ko lang siya mother, kundi talagang pastor ko din siya. Tsaka, ayun po, hanga din ako sa faith niya and sa kung paano po siya mag-respond sa mga tao, kung paano siya mag-encourage. Tsaka, saksi din naman ako sa mga struggles niya. Yun, even nakakaranas siya ng mga sitwasyon na hindi magaganda, nagkakaroon siya ng mga problema, marunong siya mag-response ng yung hindi pa rin makakayapak ng ibang tao or yung yun pong nga po, lagi na lang niyang ipinapagtiwala sa Lord. Kaya ayun po, tsaka din po yung nakapunta po siya sa iba't ibang bansa. Grabe din po talaga ang favor ng ito nag-feedback. Lipat ako. Ayun. Si mother, ayun, number 1. Madami po kasi. Kagaya ng kay Ate Rose, hindi ko naman sinasadya, pero nagkatulad talaga kami. Pangalawa ay si Ate Bot. Kasi talagang grabe po talagang impact din sa akin ni Ate Bot. Kasi saksi din po talaga ako, lalo na nung pandemic. Yung siya minsan inahihimatay pa habang don't watch. Yung mga ganong senaryo. Pero kitang-kita mo yung pagsisikap niya talaga na makapagpagamit sa Lord palagi. Na parang ikukumpara mo sa sarili mo, na siya may pinapagdaanan siya sa physical niya, sa family niya, na parang kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon niya, parang alam mo yon, parang hindi ko kakayanin. Kaya grabe talaga yung impact din ni Ate Bot. Lalo na kung mas makikilala pa talaga natin siya. Tapos, pangatlo, si Kuya Kevin. Dahil grabe din talaga yung naging impact sa akin nung siya ay nag-Israel na
Nung ano bang taon yun? Nung taon po kayo nag-Israel? 2022. Ayun, noong 2022. Parang, ano talaga, napaisip din talaga ako no, na parang kung kaya ko ba yung ganong katinding faith na ipapagpalit mo yung studies mo para lang makasunod sa Lord. Tsaka yung, sa responsibilities din niya bilang youth president kasi talagang siya ay lubos na pinagpala ng Lord sa kanyang mga talents and gifts. Parang ibig na mahati ang katawan sa dami ng responsibilidad. Pero ayun, talaga nagsisikap siya na lagi din makapagpakita sa church and yung pagiging leader niya nga sa ating mga youth, makapagpalakas sa mga kabataan. Sino pa ba? Pang-apat, si Ate Lalim. Kasi talagang hanga naman ako sa wisdom na binigay ng Lord kay Ate Lalim kasi yung lalo na kapag siya ay nagsa-Sunday school, minsan talaga grabe mag-strike sa akin yung mga simplihang lines lang niya, parang grabe yung impact niya, parang mapapaisip ka talaga. Sabi ko, Lord, grabe talaga yung wisdom niya, tilalin sana ganito din ako. Parang ganon. Tapos, ayun talaga, and nakikita ko din talaga siya, yung kasi lagi ko din siya nakakasama sa mga bawat gawain. Parang kahit saan mo siya gamitin, yung willing din talaga siyang magpagamit. Anumang sitwasyon or anumang okasyon yan. Yung boldness niya na makapagsalita ng word ng Lord. Grabe talaga, hanga ako sa wisdom niya. Tsaka po, syempre hindi mawawala yung care leader ko, si Kuya Nix. Yun, bagamat madalas siyang busy or more on nasa mission siya. Pero lagi niya pa din kaming nire-reach out. Gusto nga niya magkita kami every week, kaming care group, every week mag-i-schedule ng aming pagkikita. Ganon. Yun nga, sa ngayon hindi pa rin isaayos gawa ng schedule nga. Pero ayun, hanga ako kay Kuya Nix kasi bagamat siya ay talagang hindi dilingid sa ating kaalaman na madami siyang responsibilidad sa kanyang family, sa amin yung ministry niya sa church, yung lagi pa siya napuntang Banilad. Pero nakikita ko yung pag-reach out niya sa amin kahit minsan lang kami magkita, tsaka yung prayer talaga. Lagi niya din kaming pinapag-pray. Tapos, last one na talaga. Ang aking mahiwagang kapatid, yung pinaka-OA sa lahat. Yun. May waga talaga. May wagang salamin. Ayun. Hanga din talaga ako sa kung paano niya i-handle yung mga responsibilities niya kasi bagamat hindi siya nagwo-work, pero yung responsibilidad niya, para na din talaga siyang nagtatrabaho. Pero sa Lord. Kasi nga, yun, di naman din madali talagang yung lagi kang kasama sa lahat. Yung parang number one sa church, yung pagtugtog. Parang hindi naman lahat sa atin parang kaya agad yung ganun katinding responsibilidad na araw-gabi ka din nasa church. Kaya isa din talaga yung sa hinahanga ko sa kanya kasi, ayun nga, na-challenge ako kasi yung commitment niya sa Lord, parang talagang grabe niya ipagamit, willing siya, and hindi siya naghahangad ng kapalit. Pero nakikita naman natin na ang kapalit nga noon ay yung mga favor na pinaparana sa kanya ng Lord, yung nai-send siya sa iba't ibang nation, tsaka nagagamit siya sa maraming mga conferences, nakakatibay siya sa harapan ng iba't ibang mga nation. Tapos ayun, yung sa mga tao pong nabanggit ko na yun, hindi ko lang masasabi na na-influence nila ako dahil lang sa mga mabubulaklak na salita na naririnig ko sa kanila or sa mga encouragement lang, kundi number one is yung sa pagtuturo talaga kasi yun, di naman tayo perfect, madami talaga tayo mga flaws, minsan may mga wrong decisions o kaya minsan may mga mali tayong nagagawa, pero thankful ako sa Lord dahil sila yung unang kumbaga nagtuturo talaga sa akin or yung mga simple lang na mga acts na papansin. Thankful ako dahil doon ka naman talaga lalabuin kapag tinuturuan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yun po. Thankful po ako sa buhay ng mga nabanggit ko. And marami pa naman talaga, pero maubos yung oras natin pag inisa-isa natin. 2. Amen. Sige po. Next po is si Brother John David Aliaga. Hello po. Hello po. Rinig po. Yes po. So, po sa akin is
una family sila papa and mama kasi sila naman po yung unang nagkakilala sa God bago kami. Siyempre, sino ba naman kami mauna kaysa sa kanila, siyempre pamilya namin. Sila yung nag-push sa amin patungo sa ano, sa pagcho-church o lumapit sa Panginoon. Next po is si Pastora Isay po, ayan. Kasi yung faith niya po is napakatindi kaya nakakainggit din po na gano'n yung mga faith ng bawat isa. Kaya gano'n rin po na parang gusto mo rin yung gano'n na malakas kaysa, maging manghina spiritually. Nakaka-proud din na at nakakahanga yung ginagawa nila para sa atin mga ano, 'di ba, mga pastors natin. Nakakaano lang, nakaka-encourage lang yung ginagawa, mga efforts nila para lang sa taong hindi naman nila kamag-anak, 'di ba po? So, parang gusto na nila na i-share yung word of God para din mailigtas din tayo. Next po is siyempre yung kamag-anak ko diyan, si Tito Aldrin, ayan. Kasi ano, siya naman yung takbuhan namin dito kapag may kailangan kami, may problema kami, gano'n. Siya yung napagsasabihan namin. Kaya meron din yung time na, yung humahagulgol ka sa hindi mo dahil hindi mo na kaya yung problema mo, ayun lalapit ka lang sa kanya then advice tapos yun, pray. Kaya nga yung mga fear mo is mababawasan ta's puwede ka pa niyang ma-advice-an sa tulong din ng, ni Lord. Kasi hindi naman, yung sinabi niya sa akin hindi naman totally ganito, pero ganito yung sinasabi niya na, "Let your faith be bigger than your fear." So gano'n po, 'yun lang po. Amen. Next po is si Ate Yen. Hindi na ako mag-o-open ng cam ha. Gawa ni Misha. Tutulog ako. Tatanungin din namin si Misha. Nakatulog lang ni Misha. Yun, sa akin ay unang-una si Pastor Rudy talaga. Kasi siya yung kung bakit ako ganito, napakalaki ng nagawa niya sa buhay ko. Wait lang. Siya yung nag-push sa akin para makapasok ako sa ministry ko. Sa ministry na meron ako ngayon. Yun. Tsaka sobrang laki talaga ng nagawa niya sa pananampalataya ko kasi siya yung nagturo sa akin ng maraming bagay. Siya yung nagpu-push palagi sa akin na magbasa ng Bible. Siya yung nagtuturo sa akin. At saka yun, alam ko naman na bawat kabataan naman na nakakilala kay Pastor Rudy, talagang sobrang laki din talaga ng na-impart sa buhay ng bawat isa kung bakit tayo ngayon, hanggang ngayon naririto na patuloy na nananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, yun, si Kuya Joby. Tandang-tanda ko noon nung bata pa ako, bago pa lang ako noon. Tampuhin kasi ako noon noon. Tapos, nagtampo kasi ako sa kanya. Yung parang may nasabi siya yung parang napagsabihan niya ako. Tapos kasi nung bata pa ako, nagsisimba ako noon, parang
kung kailan ko lang magustuhan, ganyan. Parang 'pag nagtatampo ako, alam mo may kinatatampuhan ako, hindi ako magsisimba, gano'n ako dati. Tapos yun nga, katulad ng sinabi ni Ate Lalin na siya talaga yung ano, yung leader dati na laging pumupunta sa mga bahay-bahay ng mga kabataan para kamustahin. Yun, sobrang laki din ng importation niya sa'kin kasi siya yung ano, 'pag nagtatampo ako, siya yung nagpapaliwanag sa'kin kung bakit niya yun sinabi sa'kin. Siya din yung walang sawa na laging pumupunta sa bahay, mangangamusta. Hindi lang sa'yo kundi kadamay na yung buong pamilya, kaya yun. At yung pangatlo naman, si Ate Itchen. Kasi nung bata-bata pa kami, si Pastora Gretchen, nung bata-bata pa kami, siya din yung lagi kong nakakasama. Ano pa kami noon yung bestie-bestie. Kasama namin si Bebe tsaka si Nine. Yan, yung parang siya din yung siya yung laging nag-share sa akin, yun. Pag basta yung mga bagay-bagay na sa mga buhay-buhay, yan, mga nagkakausap kami, siya yung nagpapalakas sa akin, tsaka sobrang humahanga talaga ako din sa pananampalataya na meron siya. Marami na siyang achievements na nakuha through faith. At hindi lang naman, yun nga, katulad ng sabi ng bawat isa, hindi mo masasabi na 3 tao lang talaga yung makaka-impluwensya sa'yo ng kung paano meron ka ngayon, kung anong status ng faith mo ngayon. Kundi, yun nga, totoo naman na halos lahat ng nakakilala natin, talagang malaki talaga yung naiitulong pagdating sa pananampalataya ng bawat isa. Sister ko, ano ba yan? Napatawa doon kasi patalastas ka pa eh. Ayun. Sa mga CL ko, talagang hanga ako sa bawat pananampalataya ng bawat isa. Kung gaano sila, yun ngayon na ako kasi ngayon parang nag-asawa na ako. Medyo matagal ko na silang hindi nakasama. Kaya yun, talagang sobrang humahanga ako sa faith nila. Kasi yung ano ba yan? Kaiyak ka naman. Yan naman. Naiiyak na tiya yun eh. Nasaan ang camera mo, Ate Yen? Lawa na nga. Kasi kita ko talaga yung lahat ng sakripisyo nila. Kita ko yung lahat ng ginagawa nila para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya yun, humahanga talaga ako sa faith ng bawat CL na nakasama ko. Sa ating mga pastors, halos talaga eh. Lahat ng mga tao na nakakausap natin, yun, na nakakahalubilo natin, talagang bawat isa sa kanila meron talagang impartation sa buhay ng bawat isa. Kaya yun, maraming pong salamat sa lahat ng mga tao na patuloy na ginagamit ng Panginoon para maging kalakasan ng bawat isa. Yun lang po. Amen. Sige po. Next po, andyan po ba si Sister Hannah? Opo. Ay, po. Yun nga po, para sa akin naman po, unang-una po kay Pas Gretchen po, kasi yun nga po, di ba po noon, nag-start po ako sa ministry ko ay sa dance. And yun po, marami po akong natutunan, which is yung na-apply ko po hanggang ngayon. And nagti-thank you po ako kasi yun po yung parang, dahil po doon parang mas natuto po ako about sa
kung ano yung pagiging disiplina po, lalo na po pagdating sa ministry. Kumbaga nun, kahit po nung nasa dance po ako hindi pa siya gano'ng kaayos, pero marami po akong natutunan lalo na po pagdating sa ano nga po yun, sa mga devotion, sa Bible reading, and sa prayer po. And next, sunod naman po kay Ate Bot po, yun po. Kasi po, kumbaga po, si Ate Bot po yun nga po, yung laging nagre-remind. And marami rin pong pagkakataon na parang nakakapagsabi po ako, and yun po, parang hindi ko po siya ma-explain kung gaano karami yung natutunan ko po, and thankful po ako kasi dahil po dun parang malaki po yung naitulong niya sa akin, and marami pong bagay akong naa-apply dahil po yun nga po, dahil sa mga turo niya. At saka po kay Ate Jeanine po, yun nga po, yung pinaka ano po na part na natutunan ko po kay Ate Jeanine is hindi lang po siya about sa music, pero yun nga po, about po sa kung paano tayo magpapagamit sa Lord, and kung paano tayo magiging handa. Tsaka yung pagkakaroon ng totoong heart na yung pagtayo natin or yung pagpapagamit natin sa Lord is hindi lang siya about sa kakayanan natin, sa skills natin, pero about siya sa heart natin, kung gaano ba tayo handa na magpagamit. And yun nga po, sobrang nabe-bless din po ako sa mga na hindi man po palagi po akong palakausap, pero yun nga po, yung mga nakikita ko sa kanila, sa ginagawa ng Lord sa buhay nila, sa mga nararating po nila, and grabe po, parang hindi po sapat yung mga salita na kaya ko pong sabihin para i-explain yung kung gaano po ako ka-bless sa buhay nila. And yun po, kung meron pong pastor, merong youth leader, isa naman po sa pinakaano ko is yung isa po sa care member ko, si Mika po. Okay na. Wait lang. Si Mika po yung, wait lang. Ayun nga po, doon ko po nakita na yung pagtawag ng Lord is hindi po talaga siya nababase sa edad. Pero, yun nga po sa heart and sa faith na meron tayo. And yung pinaka-favorite part ko po kasi, nung kapag po nakakasama ko si Mika, ano po, kumbaga marami po ako natututunan yung sa sharing namin. Yung last po na nagkaroon po kami ng makapag-sharing is yung ano po, parang yung natawag na, ano ba yun? Yung na-assign po kami na magturo po dito sa online fellowship. Tapos ayun po, parang nilibre po kami ni Kuya Nix dun sa saan yun? Sa Anayas. Tapos, syempre, habang busy si Kuya Nix dun sa mga customer, naiwan kaming dalawa. Tapos, ayun po, marami kami napagkwentuhan, and sobrang, ayun po, sobrang nabibless po ako kasi, parang, hindi kasi, nung bata kami palang, sobrang hanga na po ako sa kanya, since kinder, hanga na po ako sa kanya kasi, talino niya po kasi talaga, tas ang galing niya. Tas hanggang sa naging part po siya ng music team. Siya, hindi po ako naiyak. Yung part po siya ng music team, parang mas lalo po akong humanga sa kakayanan niya po. And every time na nag-uusap po kami, parang ang dami ko po talaga natututunan sa kanya. Kaya po yun, parang hindi man po ako ganong palakausap talaga, pero kapag po nag-sharing kami, parang yun nga po, ang dami ko pong natutuwa po ako kasi dati po parang nung magkasama kami, parang yun nga po, parang kung saan-saan lang kami, nakikinig lang. Ngayon, nakikita ko po kung paano talaga siya ginagamit ng Lord, and yun nga po, kung nakaka-bless po kasi grabe po yung paggamit ng Lord sa kanya, and dahil po dun, parang mas nakakaano po siya. Parang dahil po dun, mas nagkaroon po ako ng heart na talagang mas magpatuloy pa po, and hindi ko po siya ma-explain talaga. Pero
nakaka-bless po talaga tsaka nakakatuwa po and grabe po yung paggamit ng Lord kasi hindi po talaga nababase sa edad yung pagtawag sa atin ng Lord. Pero yun nga po sa heart tsaka sa faith na meron po tayo. Yun po. Amen. Sige po. Next po ay si Bot. Dinig niyo po ako. Yes. Sa akin, si Pa Sweeney talaga. Number 1. Kasi kahit sa mga panahon na ayaw ko kong pakinggan yung mga, syempre di ba may mga pagkakataon na yung parang ayaw natin yung mga napapakinggan natin. Pero pag siya yung nagsasalita, iba talaga. Iba yung impact, iba yung words of wisdom niya. Tsaka siya talaga yung walk the talk. Yung makikita mo sa buhay niya. Malaki kasing impact yun yung hindi ka lang nagsasalita, hindi ka lang nagtuturo, pero napapamuhay. So, siya yung, na-share ko rin naman sa mga testimony ko sa Facebook post, kung saan man. Kaya ako na-restore sa faith dahil sa simpleng chat niya lang, yung pagsama niya sa akin. Siya yung unang nagtiwala sa akin. Kaya nandito ako sa ministry. Then, si Ate Ichen, actually sila talaga ni Pa Sweeney yung hindi naman, although sinasabi ng ibang mga kabataan na humahanga sila sa akin, pero hindi naman ako agad yung tao na okay Kita naman din ako ni Aunt nung unang-una pa, yung hindi pa ako believer. At saka yung journey ko, before ako yung feeling ng iba nakaka-encourage ako. Pero kita din naman ng iba kong mga kasama na nag-start na hindi talaga ako okay. So, si Pa Sweeney at si Ate Ichen talaga yung talagang mentor ko. Sila yung walang judgment sa mga panahon na messed up ako, magulo ako, emotional ako. Sila talaga yung nag-lead sa akin. Sila yung very caring, loving, lahat na. Sila talaga yung kasama ko. Even yung sa mga darkest moment ko, sila talaga yung sa mga opinion nila, sila talaga yung pinapakinggan ko. At nakikita naman, nahanga din talaga ako kay Ichen, yung pagiging matiisin niya, hindi siya mareklamo. Basta, iba talaga yung pag-look forward ko sa kay Pa Sweeney at kay Pa Ichen. And then, yung pangatlo, si Pa Cleo. Yun nga. Although hindi naman ko siya na-experience na makausap ko siya lagi, pero yung buhay niya, pag nakikita ko siya, sobrang na-challenge ako, sobrang na-amaze ako. Yung patotoo niya, kung paano siya nagpe-pray, kung paano siya nagsasakripisyo sa lahat, parang pag minsan nga pag nakikita ko si Pa Cleo, okay, parang kung darating man ako sa punto na magiging katulad niya, yung ganon, parang sabi ko, sabi ko, Lord, sobrang, kung magiging katulad ako ni Pasca, yung hindi na nag-asawa, para lang sa hindi ako magreklamo. Ang sobrang tindi ng impact ni Pasca sa buhay ko, yung boldness niya. So yun yung tatlong mighty woman of God talaga yung masasabi kong nakaka-contribute kung bakit ako lumalakas, bakit ako nagpapatuloy. Napapanindigan nila yung pananampalataya nila. Kaya thank you sa Lord sa buhay nila. Amen. Amen. Meron pa ba akong hindi natatawag bukod kay Kevin? Okay, sige po. And last po for tonight si Brother Kevin. Ayan, ako sa akin naman, paano ba? Totoo naman yung talagang marami talagang naka-influence sa faith natin. Hindi natin siya pwedeng disclose. Parang ang hirap i-disclose doon sa tatlo lang. Kaya
Para sa akin, yung sa una, si Pastor Rudy, si Kuya Joby, tsaka si Pas Isay. Yan, yung tatlo. Kasi yung si Pastor Rudy yung tulad ng experience ng mga kabataan na kung paano sila na-influence ni Pastor. Yung pag-encourage, yung pagtitiwala, yung naniniwala si Pastor sa kung ano yung pagkatawag ng Lord sa'yo. Parang kahit bata ka pa lang, parang parang may naniniwala na agad siya sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Kaya yun, parang ang laking influence nun. Yung mga mga turo niya, yung actions niya nga, at saka yung hanggang ngayon niya parang meron pa ding part na yung ngayon ko pa lang nalalaman yung ganoon pala si Pastor, ganoon pala yung buhay ni Pastor. So parang up until now, may influence pa rin siya doon sa faith ko kasi ganoon pala yung experience si Pastor noon na ngayon ko lang siya nalalaman. So yun si Pas Isay naman kasi siya talaga yung unang nag-handle ng mga kabataan nung inaabutan ko na siya yung nasa discipleship, siya yung aming music director. So malaki yung naging impact niya sa influence sa faith ko ngayon. And si Kuya Joby, siya kasi yung nasaksihan ko yon, yung pinupuntahan niya yung bawat bahay na nagkakape. Siguro isang influence si Kuya Joby yung pagkakape talaga sa akin, yung pagkakape. Naabutan ko yon. Tsaka si Kuya Joby yung una kong pasok sa ministry na siya ay hirap mag-backup, so ako yung pinag-backup niya. Ako parang nag-aayos lang ako ng upuan noong time na yon. Kaya doon ako unang nakapasok ng ministry. Siya yung nagpakanta sa akin as backup na wala yung ilaw ko. Ayan. Tsaka yun nga yung experience na kahit siya ay alam mo may karamdaman, hindi malakas yung katawan niya, pero makikita mo yung pananampalataya niya. Tsaka makikita mo kung paano siya gumagawa para sa Panginoon, kung paano siya nag-encourage ng mga kabataan, kung paano siya yung nagiging isang kuya sa mga kabataan. So yun yung unang tatlo. Yung pangalawa, syempre si Ate Itchen, yung talagang isa sa nag-influence ng faith ko. Kasi isa rin siya sa yung nagtitiwala sa akin, nagtitiwala sa kayang gawin ng Lord sa buhay ko, sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay ko. So siya yung isang influence talaga kung ano yung meron akong pananampalataya ngayon sa pagdedesisyon, sa mga pipiliing mga bagay, sa mga siya yung number 1 na advisor ko. So yun. And syempre ang Pastor Winnie, dahil siya yung talagang yung influence na dadalhin ka rin sa mga influence. Parang ganun. Siya yung number 1 na influence ko ngayon dahil yun nga, tulad ni Bot, tulad ni Iris, na minsan kahit ayaw niya, susunod ka pag si Pastor Winnie yung nagdala sa'yo. Kahit saka minsan, kahit ayaw ng katawan mo, kapag pagod yung katawan mo, pero dahil dadalhin ka ni Pas sa isang gawain, sa isang kahit simpleng meeting ng mga pastor, isasama ka niya sa mga conferences, seminars, and lahat pag sinasama ka ni Pastor Winnie. So napakalaking influence ni Pastor Winnie sa pananampalataya. And saka minsan kapag magtatanong ka sa kanya, ang isasagot niya, hindi kanya ang isasagot niya, ano ba ang pananampalataya mo? So yun, napakalaking bagay noon kasi matututo kang mag-rely doon sa pananampalataya mo sa Panginoon. So yun yung isa kong greatest influence. Saka napakalaking impact niya. Kasi yung pagsama ko naman sa Israel, hindi lang dahil sa ako yung nananampalataya, dahil number 1 din talagang ginamit ang Pastor Winnie. So yun. At saka totoo yung agree ako doon sa sinabi ni Ate Lalin doon sa groups na sinabi niya sa mga kapwa ko care leaders, kasi hindi ako magtatagal sa leadership na ito, sa mga pinagagagawa kong ito para sa Panginoon kung wala yung mga kapwa ko care leaders, kasi sila yung number 1 na supporter ko talaga, number 1 na support system ko sa ups and downs ko, sa mga
activities natin. Hindi naman magiging successful yung mga activities natin na yan para sa Panginoon. Una sa Panginoon, pero hindi yung kung hindi sa tulong din ng mga care leaders, hindi naman magiging successful. Kaya number one ko talagang greatest influence din talaga is ang mga care leaders. And yung mga tayo na, tama yun, yung mga taong nakikilala ko kahit in the short period of time lang, napakalaking influence na yung mga pastors, yung mga bishops, yung mga speakers sa bawat seminars and conferences, yung mga pastors sa bawat meeting, influence sila kahit napaka-short na time ko lang sila nakakasama. And isa pa, yung mga kabataan ngayon, halos lahat ng kabataan, may time nga na ngayon pala sasabihin to na yung kapag pinagmamasdan ko yung mga kabataan na gumagawa sa kanilang ministry, bagaman nakikita ko minsan na nag-i-struggle sila, nahihirapan silang talagang mag-commit. Pero pag may times na nakikita ko yung mga kabataan, yung mga young generation, naiiyak talaga ako. Kahit nasa harap nila ako, parang nanliligid talaga yung luha ko, parang umiiyak ko yung heart ko na nakikita ko kasi yung mga kabataan na kahit papaano, kahit na meron palang hindi pala nawawala ng kabuluhan yung mga ginagawa namin bilang mga leaders. At saka yun yung isa sa reason kung bakit ako nananampalataya, kung bakit ako base nag-influence sa akin, kasi kailangan kong manampalataya sa Panginoon para makasunod, para makagawa naman para sa kanila. So yun talaga yung mga young generation na yan, kahit minsan naisip ko na parang ayoko na, parang gano'n. Parang wala nang nangyayari, ayoko na, parang ganyan. Tapos parang ano ba itong mga kabataang ito? Lagi na lang pinapaalalahanan, pero at the end of the day, sila talaga yung isa din sa nag-i-influence sa kung anong pananampalataya ang meron ako ngayon. Yun. Salamat sa Panginoon, papuri sa Panginoon. Ikaw, Anthony, sino po ang iyong greatest influence? Amen, praise God. So, ayan, base dun sa mga sharing natin, makikita talaga natin na one way or another, nagkakaroon tayo ng yung impact at saka influence sa bawat isa. Kaya, syempre yung challenge sa atin is magpatuloy. Kasi hindi natin alam talaga kung sino yung mga tao na talagang yung sa atin, yung yung parang tumitingin, parang ganun. Yung kumukuha din ng lakas. So ako, bago ko ibigay kay Ate Itchen, yung yung last part. So ako mag-share din. So sa akin naman, syempre yun nga, number one is yung mga pastors natin. Especially yun kay Ate Itchen, kasi siya din talaga yung naging way para ang aking family is makakilala sa Panginoon. And syempre sinapas yung sa lahat ng encouragement na ibinibigay nila sa atin. Pangalawa is yung sa family ko din talaga, yung mga kapatid ko. Nakikita ko rin talaga kung paano sila parang yung nagpapatuloy. Especially dun sa kapatid ko si Kuya. Yung parang nakita ko sa kahit parang mas yung hindi pa naman siya ganun katagal na mananampalataya, pero nakita ko talaga yung yung sobrang lalim na yung pagkaunawa niya sa salita ng Panginoon. And syempre yan, yung mga mga care leaders din. Yung sa pangatlo ko is yung mga care leaders din na talagang yung nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy din. And yun, very limited nga yung tatlo, pero syempre lahat naman talaga tayo nagkakaroon ng impact sa bawat isa. And yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi lahat parang i-connect niya ako sa lahat ng tao na katulad ninyo. Kasi alam ko na parang sa sarili ko, meron akong may mga parang marami akong kahinaan Pero salamat sa Panginoon kasi dahil sa mga tao na i-connect na sa akin, parang unti-unti parang binubuo niya talaga ako. Talagang pinapalakas na ako. Yun, maraming salamat sa Panginoon. So yun lamang po yung sa akin.